Una sa lahat, mabilis na takbo ng bus na nahulog sa bangin sa Antique nasa pool sa CCTV. Bilang ng mga nasawi, umakyat na sa 17. Operator ng nadiskrasyang bus, sinuspindi na ng LTFRB. Ang iba pang update sa trahedya, abangan mamaya live. Magandang gabi Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga naka-check-in sa isang hotel sa Tel Aviv kasama ang team ng News 5. Lumikas patungong bomb shelter matapos ng panibagong rocket attack sa Israel. PNP nag-alok na ng pabuya para mahuli ang mga person of interest sa pambobomba sa Marawi. Kumpulan ng mga barko ng China sa isang bahagi ng West Philippine Sea nabawasan na ayon sa Philippine Coast Guard. Pero hindi dyan nakontento ang ilang mambabatas. DOH kinumpirmang may 4 na kaso na ng walking pneumonia sa bansa ngayong taon. Makalipas ang 7-year title drought, De La Salle Green Archers kampiyon muli sa UAAP matapos talunin ang UP. At Taylor Swift, 2023 Person of the Year ng Time Magazine. Sinuspindi na ng LTFRB ang operasyon ng Ceres Bus Liner, ang may-ari ng bus na nahulog sa bangin sa Antique. Nasa pool sa CCTV ang mabilis na takbo ng bus bago ang trahedya. At live mula sa San Jose de Buenavista, Antique, nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, ano mga update sa mga biktima? Bok Mase, umabot na sa 17 ang nasawi matapos ngang mahulog ang bus sa bangin sa Hamtik Antique. 7 sa mga pasaherong ito ay nasa critical pa rin ang kondisyon habang stable naman na yung 4 pero kasalukuyan pa rin nakakonfine dito sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Sa kuhang ito ng CCTV, kitang-kita ang mabilis na takbo ng Ceres bus na ito bandang alas 4:30 kahapon. Humaharurot ang bus kahit na paliko sa kurbada at pababang kalsada sa barangay Igbukagay sa Hamtik Antique. Napansin nga ng mga estudyanteng ito ang mabilis na takbo ng bus hanggang sa nawalan ng kontrol ang bus at bumangga sa barrier bago mahulog sa bangin. Makikita sa drone video kung gaano kalalim ang banging pinagbagsakan ng bus. Nasa 60 hanggang 70 talampakan ng bangin o katumbas ng 7 palapag na gusali. Kaya naman nagmistulang pinitpit na lata ang bus. Sa tala ng Antique Provincial Government, umakyat na sa 17 ang kumpirmadong nasawi kasama ang driver, konduktor at inspektor ng bus. Kasama ring nasawi ang isang misyonaryong Indian at Kenyan. 7 naman ang nasa kritikal na kondisyon habang may 4 na bahagyang nasaktan. Sa dami ng mga nasawi, kinapos ang cadaver bags na dala ng mga rescuer. Ang mga nakaligtas, isinugod ng mga residente sa ospital. Kwento ng mga nakaligtas sa trahedya, masyadong mabilis ang pagpapatakbo ng driver ng bus na biyahe mula simula Iloilo City bago ito mawalan ng preno. Mabilis daw talaga, he was honking his horn. Parang warning everybody na danger, danger. Parang nagpanic yung driver eh. Nagbubusina ako. Tapos ako parang telling everybody to brace for impact. Ayon pa sa Antique LGU, accident-prone area ang pinangyarihan ng trahedya. Panawagan nila sa national government magtayo ng bagong daan o alternatibong rutas sa lugar. If you remember that area in Igbukagay, that is dubbed as the killer curve, that was reported already to the Office of the Civil Defense. I called the attention of DPWH to rectify the engineering design of that road. Tutulungan daw ng LGU ang mga biktima na magsampa ng kaso laban sa operator ng Ceres Bus Liner na Valcar Transit. Sinuspindi na ng LTFRB ang operasyon ng Ceres Bus Liner sa loob ng 70 araw. 13 bus nila na biyaheng Iloilo Antique ang kasali sa suspensyon.
Bok Mase, nakausap ko nga yung asawa ng nasawing bus inspector at ayon sa kanya, hindi pa rin niya matanggap na wala na ang kanyang mister matapos nitong iligtas ang isa sa mga pasahero. Ayon sa kanya, niyakap daw ng kanyang mister ang isang survivor kaya siya yung napuruhan ng mahulog sa bangin ang bus. Narito ang kanyang panayam. Marami po dumadaan sa Facebook ko. Hindi ko nga po alam kasi nung nalaman ko na lang po, patay na po siya. Sobrang sakit po. Pinanindigan niya po yung trabaho niya bilang line inspector. Hindi lang po para mag-checking, para po tumulong sa mga pasahero. Nangako rin ng tulong pinansyal ang provincial government ng Antique para sa mga biktima at kaanak ng mga nasawi. Yan muna ang latest mula rito sa Antique. Balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Pinaulanan ng mga rockets mula sa Gaza Strip ang Tel Aviv sa Israel. Nagsilikas tuloy patungong bomb shelters ang ilang guests sa isang hotel, kabilang na ang team ng News 5. Mula sa Tel Aviv, Israel, nasa frontline balitang yan si Rainiel Pawid, exclusive. Pasado alas 3 ng hapon nitong Martes na bulabog sa malakas na tunog ng sirena ang buong Tel Aviv. May mga raket na namang pinakawalan direkta sa syudad. Ang News 5 saktong kadarating lang sa tinutuluyang hotel. Mula sa ikatlong palapag, mabilisan kaming lumikas. Kasama ang ilang hotel guests, dumiretso kami agad sa mamad o bomb shelter. Sobrang lakas nung alarm nung bomb. Kaya bumaba po kami dito sa mamad. So, kailangan pag nag-siren o tumunog dyan sa labas, 40 o 45 seconds lang, kailangan nakababa ka na dito sa mga bomb shelter. Normally, yung mga bomb shelter, mga gawa doon sa bakal at mga, ayun nga, bomb-proof talaga. Tumagal din ng halos 1 minuto ang mga narinig naming pagsabog. Kailangan mo mag-stay pa dito ng 10 minuto. So, hintay pa tayo mga 2 minutes bago umakyat pa doon sa room namin, no? Dahil kahit na na-intercept na yung mga bomba, yung possibility na mahulog yung mga debris o yung shrapnels ay yun yung kinatatakutan ng mga tao dito. Ayon sa Israel Defense Forces, 15 rockets ang pinakawalan mula sa Gaza Strip. Na-intercept man ng Iron Dome ang mga rocket, may malalaking debris pa rin ang bumagsak at nakapinsala. Wasak ang kisame ng high school na ito matapos tumagos ang debris sa bubong. Nabagsakan din ang glass panel ng bahay na ito. Sa King George Street, mahabang piraso ng rocket ang lumagpak. Wala namang nabalitang patay sa pangyayari pero halos mabagsakan ang 2 residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nag-alok na ng pabuya ang PNP sa makapagtuturo sa 2 persons of interest sa pambobomba sa isang universidad sa Marawi City. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. 6:27 ng umaga noong linggo nang masapol sa CCTV ang 2 lalaking ito habang sakay ng motorsiklo. Hindi kalayuan sa Dimaporo Gymnasium sa Mindanao State University. Ang angkas na nakaputing lalaki may suot na face mask at dalang itim na bag. Habang ang driver ng motor nakasuot naman ng itim na hooded jacket. Higit kalahating oras pa ang lumipas nang lumitaw ulit sa CCTV ang 2. Sa puntong ito, nakuhanan ang driver ng motor na pumasok sa gym pasado alas 7 ng umaga. Makalipas ang halos 10 minuto, lumabas din sila pareho. Pero wala nang bitbit na bag ang lalaki nakaputi at cellphone na ang hawak niya. Sumakay ulit sila sa motor saka humarurot palayo. Segundo lang ang lumipas, nangyari na ang pagsabog sa loob ng gym. 4 ang patay at higit 4 na po ang sugatan. Natukoy naman agad ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng 2 lalaki. Ang lalaking nakaputi, kinilalang si Kadapi Mimbesa alias Engineer, isang bomber at miyembro ng Dawla Islamiyah Multigroup. Ang driver naman ng motor, nakilalang si Arsani Membisa alias Katab, kasamahan din ni Engineer sa Mote. May pangatlo pang person of interest sa pagsabog pero hindi pa siya pinangalanan ng PNP. Tugma naman ang mga kuha ng CCTV sa nangyari dahil nakatabi pa raw ng isang testigo ang mga POI bago ang pagsabog. Pumasok doon,
Nakatabi niya doon sa upuan. The suspect was then seated at her right side of the chair nung katabi niya. So he was acting so suspiciously, and he was uneasy, and he was on his phone calling somebody. He was so uneasy, hindi siya mapakali, while the left of his hand was fixing something or doing something under the chair. When the CIDG presented 3 photos to this witness, she cried, and after seeing the photo of this guy. Na-recover naman sa crime scene ang itim na bag na pinaglagyan ng 2 bomba. Base sa mga na-recover na metal fragments, isang 60mm mortar at isang RPG ang ginamit sa pagsabog. Ayon sa PNP, malinaw na gusto lang gumanti ng mga terorista sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga leader nila sa kamay ng militar. This could be a retaliatory actions because of the gains of the government neutralizing these local terrorist groups. Tandang-tanda pa ni Brother Remus ang kalunos-lunos sa sinapit ng mga nagsisimba. Nasa station noon kasama ang pari nang mangyari ang pagsabog. Before maupo yung mga tao, biglang sumabog. So nakita ko talaga yung tilapon ng 2 tao, 3, malayo. Napakalakas ang pagsabog. Isa nila merong smoke, yung pala yung nasunog ng mga victims. Nakaligtas man siya sa trahedya, habang buhay na raw niyang dadalhin ang masalimuot na karanasan sa nangyari. Lalo't wala raw siya nagawa para sa ibang biktima. Sabi niya, Nong, tabangi ko Nong, tamay, pero she was so calm. Parang yung anger ko ba, tsaka yung guilt na hindi ako nakatulong doon sa nangangailangan. Sa kabila ng nangyari, tuloy ang pagsasagawa ng misa sa MSU. Dito muna sa maliit na parochial room ito idaraos. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Matapos ang pambobomba sa Marawi City, nakapagtala ng 7 bomb threats ang Philippine National Police. 6 sa mga ito ay mula sa Metro Manila, kung saan tinarget ang mga tanggapan ng ilang ahensya ng gobyerno. Isa pang bomb threat ang naiulat sa isang paaralan sa bayan ng Pangil sa Laguna. Nagnegatibo naman sa pampasabog ang mga lugar na naging target ng bomb threat. Ayon sa PNP, nanggaling ang mga banta mula sa email na ipinadala ng isang nagpakilalang Japanese na abogado. This is not the first time po na ginamit po itong email coming from this personality. And in fact, last September and October ay meron din po kumalat na ganitong mga email. Siguro because of what happened sa Marawi ay gustong sakyan itong mga pangyayari na ito. Nabawasan raw mga nagkumpulang barko ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Pero ang ilang mambabatas nakukulangan pa rin sa aksyon ng Philippine Coast Guard. Nasa frontline balita yan si Marian Enriquez. Ang kumpulan ng mga Chinese militia vessel na ito na nakuhanan ng Philippine Coast Guard sa Julian Felipe Reef nitong Sabado, nabawasan na raw. Mula sa 135 vessels, 28 na lang daw ito ngayon. Nabanggit yan kanina ng Philippine Coast Guard sa pagtalakay ng Special House Committee on West Philippine Sea. Pero ginisa sila ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Late reaction daw ang Coast Guard dahil November 5 pa pala nila na monitor ang kumpulan ng mga Chinese vessel. Pero nito lang December 2 sila nagsabi may pagkukulang, aniya ang PCG. I don't believe na talagang ginagawa niyo yung katungkulan niyo o sinasabi niyo po na enough yung ginagawa ninyo para mapigil natin ito. So I beg to disagree. Nanindigan naman si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Pero aminado siyang hirap din sila. The very limited assets that we have, just to emphasize, we only have 3 vessels in Palawan. And if you can just imagine how vast West Philippine Sea is, we cannot expect that the Philippine Coast Guard will be there 24/7. Nagpantig naman ang tenga ni Castro nang marinig niya kay Tariela na pwede raw ipagbunyi ang nabawasang Chinese vessels sa Julian Felipe Reef. Are we going to celebrate this already with the 135 down to 28? I think so. Kahit na isang vessel na nakalagay yung China doon, yun, violation doon sa ating soberanya.
Hindi tayo natutuwa doon, Mr. Chair, kay Commodore no, sa sinasabi niya. Hindi tayo nagse-celebrate doon sa from 135 naging 25. Hindi ako satisfied doon, Ma'am, hindi rin po kami Mr. natutuwa. Chair. Kasi, yes, pero hindi mo dapat sabihin na nagse-celebrate kayo dahil from 135, Mr. Chair, ginawa ninyong na-down sila sa 25 dahil December 2 lang kayo nag-react. Sinita rin ni Castro ang pahayag ni Tariela na hindi nila kayang bantayan ang ating teritoryo 24/7. Why not? 'Di ba? So kaya nga tinatanong natin, Mr. Chair, dito, ano pa ba yung pwede nating gawin para mabantayan natin man lang yung ECC natin? Sa huli, ilang mambabatas ang nagsulong na dagdagan ng pondo ng Philippine Coast Guard para mas mapalakas ang kanilang pwersa. Nagkasundong magkaroon ng executive session para mas malaliman itong mapag-usapan. Ayon naman sa Western Command, dinaragdagan na nila ang bilang ng mga naglalayag na barko sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kinumpirma ng Department of Health na may mga kaso na ng Mycoplasma pneumoniae o walking pneumonia dito sa Pilipinas. 4 na kaso ang naitala ngayong taon ayon sa DOH. Tig-isa noong Enero at Hulyo habang 2 nitong Setyembre. Ayon sa Health Department, ang 4 na nagpositibo sa walking pneumonia ay nakaranas ng influenza-like illness o yung malatrangkasong sakit. Hindi naman daw novel o bagong sakit itong walking pneumonia. Muli namang pinaalalahanan ng mga eksperto ang publiko na magsuot ng face mask, mag-isolate kapag may sintomas at magpabakuna. Susunod, prangkisa ng SMNI, posible raw bawiin ng Kongreso dahil sa mga paglabag ng network. Barko ng mga Pilipinong seamen na hinijack sa Red Sea, ginawang tourist attraction. At legit Dabarkads, legit din ang 1,000 isang tuwa sa nagbabalik nilang Eat Bulaga brand. Isang tuwa, buong bansa, DA3 Bulaga! Magkabalik pa ang Frontline tonight. Hindi raw malayong bawiin ang prangkisa ng SMNI dahil sa mga nakitang paglabag ng network. Tanong naman ng mga kritiko, baka naman pina-power play lang ng kamera ang network. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May mga paglabag sa Republic Act 1422 o ang prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nasilip ang ilang mambabatas. Ang kumpanyang yan ang may hawak sa Sunshine Media Network International o SMNI. Revocation o pagbawi ng prangkisa ang parusa sa mga nakitang paglabag. Kaya ayon kay House Legislative Franchises Committee Vice Chairperson Johnny Pimentel, mukhang dito patungo ang kanilang committee report. Unang nilabag ay ang Section 4, nakasaad dito na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag-eere ng mga indecent language o pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. Sa mga nakaraang pagdinig, naungkat nga ang komentaryo ng SMNI host na si Eric Celis tungkol sa umano'y 1.8 billion pesos na travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Nakuha niya raw yan sa isang source sa Senado na ayaw niyang pangalanan. Dahilan kaya siya kinontempt kahapon. Pati kapwa niya SMNI host na si Lorraine Badoy kinontempt din dahil naman sa pagsisinungaling tungkol sa advertisers ng SMNI. Ikalawang nasilip na paglabag ng Suara Sug Media Corporation ay ang nasa Section 10 o ang pagpapalit ng may-ari ng hindi ipinaalam sa Kongreso. Nakalagay po dito, failure to report to Congress such change of ownership shall render the franchise ipso facto revoked. Meaning, automatiko na i-revoke na yun. Hindi lang po nasilip ng Kongreso, but this falls within sa violation na po nila. Isa pang nilabag umano ang Section 11 ng prangkisa na minamandato na dapat i-offer ng kumpanya ang at least 30% ng kanilang outstanding stock. Dito lang 2019 nang i-renew ang prangkisa ng nabanggit na korporasyon. At kung tutuusin, ang 3 paglabag nila sa prangkisa ay sapat na para automatic na bawiin ang kanilang prangkisa. Pero hindi raw ito gagawin ng Kamara. Binibigyan na nga natin sila ng tsansa, no? Dito nakasaad dun sa prangkisa ipso facto revoke, but para to be fair, no,
sa SMNI will go to the proper process. Sinagot din ni Pimentel ang mga kritikong nagsasabing baka pina-power play ng Kamara ang SMNI. Hindi po, ang pinoprotektahan po natin dito ang publiko. Nakikita po natin, hindi na po tama ang ginagawa ng SMNI. Ang dami na ho pong mga mga akusasyon na hindi naman totoo. Kahapon, inaprubahan na rin ng komite ang resolusyon na inuudyok ang National Telecommunications Commission o NTC na suspendihin ang operations ng SMNI. Ipagpapatuloy naman ang pagdinig sa susunod na Lunes, December 11. Sinubukan naming kunin ang panig ng SMNI pero wala pa silang sagot. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Tuloy-tuloy pa rin ang paggisa ng Kongreso sa kontrobersyal na Sunshine Media Network International or SMNI, ang media arm ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero ngayon, lalong umiinit ang mantika. Una, cited for contempt ng House Committee on Franchises si Jeffrey Celis at si Lorraine Badoy, mga host ng SMNI na una nang sinita ng Kongreso dahil daw sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa travel expenses ni Speaker Martin Romualdez. Pangalawa, sinabi ni Committee Vice Chairman Johnny Pimentel na meron nang naghain ng panukala para bawiin ang prangkisa ng SMNI bilang parusa. Ang prangkisa ng SMNI binigay ng Kongreso noon lamang July 2018 nung flavor of the month pa ang SMNI. Matatandaan po kasi na si Pastor Apollo Kibuloy ay matalik na kaibigan ng mga Duterte. Katunayan, naging labis na kontrobersyal ang SMNI noon pang panahong yun dahil sa matinding pagdepensa sa mga Duterte at labis na maanghang na mga pagbatikos sa mga kritiko ng gobyerno. Sa makatuwid, 2043 pa dapat mag-expire ang prangkisa ng SMNI kung hindi ito sasabit. Ayon kay Pimentel, usap-usapan sa komite na malakas ang posibilidad na bawiin ang prangkisa ng SMNI dahil daw sa paglabag ng prangkisa. Sa prangkisa kasi ng SMNI, merong Section 15 na nagsasabing pwedeng bawiin ng Kongreso ang prangkisa anumang oras dahil sa public interest. Kung gawin man yan ng Kongreso, ito po ang unang pagkakataon na babawin ng Kongreso ang broadcast franchise ng isang kumpanya. Ibang-iba po ito sa nangyari sa ABS-CBN noong 2020 kung saan hindi binigyan ng Kongreso ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN dahil sa pag-uudyok ni Pangulong Duterte. Pero kung sakali, magiging pareho sila sa isang bagay. Hindi nagustuhan ng mga otoridad ang kanilang nilalabas. Sa Pilipinas kasi, ang Kongreso lamang ang maaring magbigay ng prangkisa base sa makalumang batas na Act No. 3836 of 1931. Kung umusad ang pagbawi ng prangkisa ng SMNI, maaari po itong tumatak bilang isang malaking mensahe sa lahat ng mga broadcast stations sa buong Pilipinas na kahit mabigyan man kayo ng prangkisa, maaari pa rin kayong habulin ng Kongreso dahil ito'y isang karapatan na binigay ng isang franchising system na tila obsolete at archaic. Sa mga makabagong demokrasya kasi, hindi na politiko ang nagbibigay pahintulot para mag-broadcast. Ministerial na lamang po ito basta't mapasa mo ang technical requirements. Sa Pransya, ito ang Higher Audiovisual Council. Sa Amerika, ito naman po ay ang Federal Communications Commission. At kung may mga pang-abuso ka, sa korte na hahabulin ikaw. Isa pang kontrobersya ay ang pagsasite in contempt ng Kongreso kay Jeffrey Celis, yung SMNI host, dahil sa mali niyang sinabi sa kanyang programa. Ayaw kasi ni Celis pangalanan kung saan niya nakuha ang kanyang maling impormasyon. Ininvoke kasi ni Celis ang SOTO Law. Ang SOTO Law po ay isang batas na pinasa noon pang 1946, bago pa lang ang telebisyon at wala pa pong internet. Nakasaad po dito na ang isang accredited journalist ay hindi maaring pilitin na ibulgar ang kanyang mga source. Ang sabi ng ilang congressmen, hindi naman accredited journalist itong si Celis. Yan din po ang problema sa ating makalumang mga batas. Matagal na pong hindi uso ang media accreditation. Hindi nga lahat ng broadcast networks ay kasama sa, for example, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. At sa panahon ng internet at ng social media, wala na pong accreditation na pinag-uusapan dahil lahat ay biglang naging broadcaster kaagad. Yun lang, may sabit pa rin si Celis. Dahil sa SOTO Law, pwede palang ipilit ang journalist na ibulgar ang kanyang source, una kung ito'y inutos ng isang korte o ng Kongreso. At pangalawa, kung ito raw ay nasa interes ng Estado.
Ginawang tourist attraction ang barko ng mga Pilipinong seaman na hinijack ng rebelding grupong Houthi sa Red Sea. Nakaangkla lang ang barko di kalayuan sa isang beach sa Al Salif, Yemen. Sakay ng mga bangka, tinungo ng mga turista ang cargo ship at nag-short tour pa. Meron pang mga nag-selfie. Nilakaran din nila ang nakalatag sa sahig na watawat ng Israel at Amerika na parehong kalaban ng grupo. Wala pang detalye sa lagay ng 17 Pilipinong marinong bihag na sakay ng naturang barko. Showbiz tonight na tayo. Super happy vibes ang feels ng TVJ at legit Dabarkads kanina matapos silang maipanalo ang trademark na Eat Bulaga. May pakiusap naman ng TVJ sa gumagamit ng kanilang titulo. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Bali-baliktarin man ang mundo. Ito ang Eat Bulaga! Finally, nasabi na ulit ni Bossing Vic Soto sa telebisyon ang titulong Eat Bulaga. Kanina, sa #1 noontime show ng kapatid network na EAT, napakanta na rin ng kumpleto ang legit Dabarkads. One more time. Isang sarap sabihin. EAT Bulaga! Naging emosyonal sina Tito Vic and Joey sa press con matapos silang paboran ng Intellectual Property Office o IPO sa trademark na Eat Bulaga kontra Tape Incorporated. Ay salamat naman para sa mga tagahanga at followers namin kung may mga buhay pa. Narito kami sa harapan nyo dahil sa kabuuan at karamihan ng mga sumunod sa amin through the years. Thank you, Lola. Say ng TVJ, walang galit, kundi puro pasasalamat ang nanaig sa kanila. Imbis na vindicated, officially recognized. Finlex pa ni Henyo Master Joey De Leon ang hand-painted shirt niya kung saan nakalagay na siya ang creator ng iconic title ng noontime show. Ang ibig sabihin po niyan I created our name. Sa kabila naman ng desisyon ng IPO, una nang iginiit ng tape na di pa nila natatanggap ang desisyon. Balak din daw nila itong iapila para mabaliktad ang naging desisyon. At ngayong malaya na ang TVJ na gamitin ng Eat Bulaga, ang tanong ngayon ng marami, gagamitin na ba nila ang titulong Eat Bulaga? Ngayon lumabas yung desisyon. Nagsasabi na ang creator, ang may gawa, ang may likha, ang may karapatan, TVJ. Sana inaasahan naman namin, respetuhin din naman nila. Say naman ni Bossing, respeto raw sana ang pairalin ng ibang gumagamit ng Eat Bulaga. Siguro pag tumigil na yung may gumagamit na iba at nagpakita ng respeto, yun na siguro ang tamang panahon. Pagka nagpakita sila ng respeto at tigilan na yung paggagamit ng hindi naman sa kanila, mas masaya. At siguradong hindi lang Merry Christmas, Happy New Year pa talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Panalo na naman ang Swifties. Si Queen Taylor Swift ang itinanghal na 2023 Person of the Year ng Time Magazine. Kasabay niyan ang stunning magazine cover photos ng singer. Sa article ng Time, malaki raw ang nagawa ni Taylor as an artist sa buong mundo na maikukumpara daw kina Elvis Presley, Michael Jackson at Madonna. Deserve din daw ni Taylor na matawag na main character dahil sa malawak niyang influence. Binanggit din ng Time ang successful na The Eras Tour ni Taylor na maituturing umanong biggest concert of all time. Pero hindi lang sa entertainment malakas si Taylor, may mini economic boom daw si Tay-Tay. Napapalakas daw niya ang ekonomiya saan man siya mag-tour dahil sa pagdagsa ng kanyang fans. Recently lang nang itinanghal si Taylor na most streamed artist sa buong mundo ng music streaming site na Spotify.
Patikim pa lang yan sa ating Showbiz Tonight. Diyan lang kayo mga kapatid. Susunod, lalaking nakakulong dahil sa pagnanakaw sa isang jewelry store sa Cebu, nakapasa sa bar exams. De La Salle University Taft Campus pinailawan matapos muling magkampiyon sa UAAP Men's Basketball. At Blackpink Jennie at BTS V, hiwalay na raw? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Hindi pa tsak kumakapanumpa bilang abogado ang isang bar exam passer sa Cebu City. Nakakulong kasi siya ngayon dahil siya ang tuturong mastermind sa pagnanakaw sa isang jewelry store. Nasa frontline na balitang yan, John Aroa. Sa likod ng mga rihas, ipinagdiwang ni Jigger Hiverola, tagumpay sa kanyang pangarap na maging isang abogado. Nakapasaman sa 2023 bar examination, nakapiit naman siya sa detention facility sa Cebu City Police Office dahil sa reklamong robbery. Si Hiverola ang itinuturong mastermind sa pagnanakaw sa isang jewelry store sa Cebu City nitong November 25. Nasapul pa sa CCTV ang pang-hold up kung saan tinatayang higit 4 na milyong piso ng alahas ang natangay. Dahil dyan ay may posibilidad na hindi siya makakapanumpa. Medyo ambivalent ang feeling, mixed emotion. Lalo na pag ilagay natin ang sitwasyon sa nangyari ko. Pumasa ako, attorney at bar or attorney behind bar. Masalimuot ang daan, paliko-liko ang daan. At the end of the day, papasa din. Ayon sa presidente ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Cebu City Chapter, bago manumpa at makapirma ng role of attorney ang isang bar passer, kailangan muna niyang humingi ng clearance mula sa Office of the Bar Confidant o OBC. At para mabigyan ng clearance, kailangang mapatunayan ng bar passer ang kanyang moral qualification. If I can quote the Supreme Court, he mentioned in the Supreme Court that the practice of law is a privilege and it is reserved only to those who possess the highest standards of intellectual and moral qualifications. Mahigpit rin daw ang Korte Suprema sa mga pumasa sa bar exam na may nakatenggang kaso sa korte. Sa kaso ni Hiverola, kailangan mo nang madismiss ang reklamo sa piskalya. Doon pa lang siya maaaring makasali sa panunumpa ng mga abogado. Sa ngayon ay tumanggi pa rin magkomento si Hiverola kaugnay sa pagkakasangkot niya sa pagnanakaw. Hihintayin na lang din daw niya kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. It's part of the struggle and countercurrent to be strived in order to be more stronger and better. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Nagkampiyon na ulit sa wakas sa UAAP Men's Basketball ang De La Salle Green Archers makalipas ang 7 taong title drought. Tinalo nila ang UP Fighting Maroons sa isang dikdikang laban. Nasa frontline balitang yan si Ian Suyo. It's the UP Fighting Maroons going up against the De La Salle Green Archers. Possessions. First quarter pa lang, dikit na ang laban ng De La Salle Green Archers at UP Fighting Maroons sa Game 3 ng UAAP Season 86 Men's Basketball Finals sa Smart Araneta Coliseum. Sa harap ng mahigit 25,000 UAAP alumni at fans, determinado ang UP na makuha ulit ang corona pagkatapos ng kanilang heartbreak loss last season sa Ateneo. Natapos ang first quarter na lamang ng 1 puntos ang Lasal, 22-21. Hindi naman nagpatalo ang UP at tinapos ang second quarter with a 4-point lead. Mas uminit pa ang laban pagdating ng third quarter at pagpasok ng fourth quarter. Lamang ang UP Fighting Maroons ng 3 puntos. Yun nga lang, pinakita ni LaSalle guard Evan Nelly ang animo spirit pagkatapos ng drive at free throw para maiangat ang LaSalle 60-65. Dinagdagan pa yan ni season MVP Kevin Kiambao para maibaba ang lamang sa 2 puntos, 63-65. Hanggang sa sinelyohan na ni Kiambao ang laban.
Final score, 73-69. Makalipas ang 7 taon, muling nagkampiyon ng Green Archers sa UAAP. Maging ang mga nakinood sa DLSU campus sa Manila, todo bigay sa suporta. With 24 points, 9 rebounds, 4 assists and 2 blocks, si Kevin Kiembao ang hinirang na finals MVP. Siguro mindset na leave it all the in the floor nga dahil nga wala nang buwas to game ko na win or go home. Napasarap sa feeling na nakuha namin yung championship despite na madami ng doubt sa amin ng person. Ito na kami ngayon, champion. Let's go! Nag-ambag din si Nele na naka-12 puntos. Nagbigay naman ng mensahe ang anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at rumored girlfriend ni Nele na si Kitty Duterte. Seeing all his hard work and dedication, I'm really proud. Bilang selebrasyon sa kanilang pagkapanalo, pinailawan ang harap ng St. LaSalle Hall sa DLSU Manila campus. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sa UAAP Women's Basketball naman, kampyon ang UST Growling Tigresses matapos talunin ang NU Lady Bulldogs. Natapos ang laro sa final score na 71-69. Tinapos ng UST ang 7 taon na pagiging defending champion ng NU. Ito rin ang unang kampyonato ng Growling Tigresses makalipas ang 17 taon. Si Tantoy Ferrer ang itinanghal na most valuable player matapos makakuha ng 19 points. Abangan, gento ng SB19, kinanta ng isang K-pop group. At BTS V at Blackpink Jennie, hiwalay na. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Kasalukuyang nasusunog ang isang warehouse sa Barangay Tinajero sa Malabon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mag-alas 5 ng hapon nang sumiklab ang apoy. Umakyat ito hanggang sa second alarm. Bandang alas 9 ng gabi nang itiklarang under control ang sunog. Kasamang natupok ang mga dental supply sa warehouse. Wala pang detalye sa sanhi ng apoy at kung magkano ang halaga ng pinsala. Wala ring nasaktan sa sunog. Live na kinanta ng K-pop group na Empress and One ang hit song na Gento ng SB19. Usap-usapan namang hiwalay na sina BTS-V at Blackpink Jennie. Panoorin natin to. Pumirma raw ang Blackpink members ng exclusive contract sa kanila based on deep trust. Dahil dyan, magpapatuloy ang Blackpink as a K-pop group. 2016 na mag-debut ang Blackpink sa YG Entertainment with the single album na Square One. At speaking of Blackpink, hiwalay na raw ang member nitong si Jennie at si BTS-V. Ayon sa report ng JTBC, kahit never inamin ni na Jennie at V ang kanilang relasyon, napagdesisyonan daw ng dalawang K-pop star na tapusin ang namamagitan sa kanila. No comment pa dito ang management ni Jennie na YG Entertainment at Hybe Labels para naman kay V. The tables have turned dahil kino-cover na rin ng South Korea ang Pinoy hit song na Gento ng SB19. Kinantayan live ng K-pop group na Empress and One. Pinusuan niyang pareho ng kanilang fans at ng 18 ng SB19. In for a treat ang mga gusto mag-road trip ngayong holidays. Bukod sa magandang view, may enjoy din nila ang kanilang childhood favorites with a twist. Let's watch this! Christmas is a season of love, lalo na kapag kumpleto ang pamilya o barkada. Samahan pa ng favorite combination ng mga Pinoy na road trip at salo-salo. Mas magiging memorable pa yan kapag dinagdagan ng dancing Christmas lights. 3,
Pasko na rito sa McKinley West. Tara, samahan niyo ako ma-experience ang isang magical light show na talaga namang agaw pansin. Pagpasok sa drive-thru, para ka talagang na-transport sa isang winter wonderland. This year, it's our biggest and brightest lights show activation. In the Philippines, we don't get snow, but customers would experience a white Christmas because of our Icy Wonderland theme here in McDonald's McKinley West. At kung akala mo busog ka na sa view, nandyan pa ang ating childhood favorites na nilagyan ng twist. We also launched 2 new limited time flavors of our crowd favorite, Oreo McFlurry. So customers can feast in the creamy fruity punch of our strawberry Oreo McFlurry and the sweet earthy flavor of our matcha Oreo McFlurry. May mabibili ring collectibles ang mga young at heart. Since we want to make our celebrations more vibrant, more colorful, we also launched our Coca-Cola color-changing cups. And then starting December 1, these can be purchased via dine-in, drive-thru, or McDelivery in all our stores nationwide. Saan ka makakakita ng Coca-Cola color-changing cups, right? Yeah, that's so unique, di ba? Yes. Sa mga wala rito sa Metro Manila, huwag mag-alala dahil pwede ring bisitahin ang Happy Land sa Pampanga at Paskong Pinoy sa Binyan, Laguna. Mae-enjoy ang magical Christmas hanggang January 2 next year. Much bongga at much maliwanag na drive-thru stores ang naghihintay sa mga gustong mag-road trip ngayong holidays. Kaya naman sa mga naghahanap ng perfect family bonding o simpleng sagot sa kanilang cravings, alam niyo na kung saan kayo pupunta. Mga kapatid, 19 days na lang, Pasko na. At yan po ang 45 minutos pag-imahin sa malaking headlines. Ano yan? Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Gawin yung kasagkasang magbalita. Sa ngalan ni Mean Los Baños, ako po si Maricel Halili. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi. Tara na!